faith plus gospel equals healing. Amen. Pakisabi sa katabi mo, faith plus Faith gospel. plus gospel is healing. Kailangan niya akong tumayo para sa... Mas wala yung clicker mo. Clicker. Clicker. Clicker daw bukas. Action. Balik pa. Yan. Yan. Yaw. Ito pa yung makikita sa Acts chapter 14, verse 8 to 10. Basahin po natin. While they were in Lystra, Paul and Barnabas came upon a man with crippled feet. He had been that way from birth, so he had never walked. He was sitting and listening and preached. Looking straight at him, Paul realized Had faith to be healed. So Paul called to him in a loud voice, "Stand up." And the man jumped to his feet and started walking. Tayo po yumuko at manalangin tayo. Father God in heaven, in the name of Jesus, Holy Spirit, we acknowledge your presence sa amin, Panginoon, Lord God. Lord God, maraming salamat sa pagkasabi ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Lord, anoint my lips, Panginoon. You are my helper, my advocate, and my counselor, Panginoon, Lord God. Lord, sa mga nandito, Panginoon, Lord God, open their spiritual heart, Panginoon, Lord. Amen. To listen, Panginoon, kung ano man yung revelation mo sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Amen. Ito po yung mangyayari, Panginoon. Yes, In Jesus' Lord. name we pray, amen and amen. Amen. Mag-share po tayo. Gaya ng sinabi ko, ang title natin sa araw to, Faith plus Gospel equals Healing. Amen. Yung, siguro inaano ko lagi yung, dahil kasi, pinagpipray ko sa Panginoon, na yung spiritual gift, yung healing. Dahil sabi nga niya sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Lagi kong talagang, kasi nung namatay yung tatay ko doon dahil meron siyang cancer sa liver cirrhosis. Talaga nung naging born again Christian ako, dinisire ko itong spiritual gift na to. Then, dapat pala lagi yung may kasama, yung discerning of spirit, siyempre yung faith kasi, yung number natin. And the word of wisdom, word of knowledge. Kasi para, once na yung mga kasama mo sa church, na nadidiscern sila kung ano yung mga kailangan nilang kagalingan galing sa Panginoon. Diba? Sabi diyan, while they were at Lystra, sabi ka, Lystra was located in the Asia Minor in the area now is modern Turkey. Yun yung natin. This was the first missionary journey ni Apostle Paul at ni Barnabas. Napakahirap yung dinanas nila dyan kasi they are sila stoned to death, lalo si Apostle Paul. Tapos drag him at the city, kaya palipat-lipat sila ng lugar once na nagkaroon sila ng kasi kahati yung yung pananampalataya ng mga Jew and the Gentiles. Nangyari dyan. Sabi niya sa verse 8, di ba? Paul and Barnabas came upon a man with a crippled feet. Since birth, hindi na to yung nakakalakad. Sabi niya sa can you observe that how impossible that situation appeared? But no matter what the situation is, when it is exposed to the gospel, all the possibilities open up. Talagang mag-open siya. Now, what next? Sabi sa verse 9, he was sitting and listening as Paul preached, looking straight at him. Paul realized that he had faith to be healed. So Paul called to him in a loud voice, "Stand up." And the man jumped to his feet and started walking. Now there's a miracle happened, but I want to observe how it happened. Paano po nangyari ito? Kung isipin natin, Paul performed the miracle. No, Paul did not perform the miracle. Paul released the power of miracle to manifest. Yun po yung nangyari dyan. Ano ba yung crippled man? Ano niya? Narinig niya. Yung salita ng Diyos. Yung gospel ng Panginoon.
Meron po akong 3 points sa mensahe sa araw to, yung highlight ko ng red. Ayan yung red. Sabi dyan, faith, then yung gospel, eting healing, yung kaninang inano ko na, ano natin. Start po tayo sa faith. Sige, pass. Okay. Sabi dyan, now faith is the substance of things hoped for. Balik ko muna pa. Sige, isa pa. Yan. So the faith comes from hearing, and the hearing by the word of God. Di ba? Ito yung madalas naman natin itong salamat pa. That's a very important principle. Faith as used in the Bible means faith is the word of God. Amen po? Dapat po natin i-ano to, na faith is the word of God. Sa Hebrew 11:1, now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Sabi po sa Tagalog, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yan po yung nangyari doon sa crippled man. Na yung faith niya nag-stir up. Kasi siguro yung bago pa lang parating si Apostle Paul at si Barnabas, talagang nag-aano na sila, nag-iisip na yung crippled man. Kasi yung lugar ng Lystra, ano nga yun, kanina, yung, kumbaga siya yung pinaka-modern Turkey ngayon, na grabe yung mga yung mga goddess, nandiyan sila. Kung naaalala niyo yung Greek mythology niyo, sila Zeus, sila Hermes, yan. Talagang marami silang pinagpeprehan at Pero nung nabalitaan ito nung crippled man, talagang inabata niya talaga si Apostle Pablo, pati si Barnabas. Bear in mind, faith is the substance in our heart. Lagi po natin na hindi po galing to sa, kung mananampalataya lang tayo galing sa isip natin, hindi po ito mangyayari. Parang din sa sa faith natin sa Panginoon, lagi po tayong dapat nasa heart. Malalaman ng Panginoon yung heart natin. Amen po. Amen. Sabi dyan, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito yung madalas nating once na nagpapatanggap tayo, diba? Napakahalaga ito, lalo na sa mga new believers in Christ, na dapat kino-confess to para mas maunawaan nila at mag-stir up yung kanilang spirit and believe in the heart that God raised Him from the dead and you will be saved. Notice po, yung biblical faith is not in the mind, it's in the heart. Amen po? Amen. Ang second points po dito, sabi dyan sa Acts 14:9-10, yung crippled man and while sitting and listening as Paul preached, looking straight at him, Paul realized he had faith to be healed. So Paul called to him in a loud voice, stand up, and the man jumped to his feet and started walking. Doon yung nag-preach si Apostle Pablo. Siyempre yung nag-ano siya na ang Panginoong Yesus ang nagpapagaling lang, tapos nakita niya yung reaction ng crippled man, kaya nag-stir up yung niya, nag-manifest yung miracles sa crippled man. Amen po. Amen. Naalala ko tuloy yung kung maalala niyo yung sa Acts 3 naalala niyo yung si Apostle Peter and Apostle John, papunta siya they're going to the temple para magsamba. A man who was also lame starting from birth was carried to the temple gate called Beautiful. Diba? Talagang when Peter and Apostle John entered, bago pa lang siya mag-enter doon sa temple, na
napansin niya yung lame, yung beggar, same thing na simula pa lang sa pagkabata ay na to, lumpo na at hindi nakakalakad talaga. Pero ano yung ginawa ni Apostle Peter? Sinabi niya, ito yung madalas na favorite verse ko to, sabi niya, "Silver or gold I have done, but what I do have, I will give it to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Napakahalaga nito. Although, kung ibabase natin ito sa verse natin sa araw na to, yung crippled man narinig yung gospel ng Panginoon. Pero dito kay Peter and Apostle John, na yung nagbigay ng miracles and wonders sa kanila, na kaya inangat niya muna hinawakan yung crippled man bago niya sabihin pero yung sinabi niya, in the name of Jesus. Sa pangalan pa rin ng Panginoon. Amen. Tapos, then, the crippled man started to jump and walk then. Same thing. Although sa ngayon natin, ang mensahe natin, dahil sa gospel ng Panginoon, doon nag-start yung healing dahil sa kanyang faith at sa pakikinig sa salita ni Apostle Pablo. Amen. Ano nga ba yung good news? Ano ba yung gospel talaga? Diba? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. Pag inano po natin yung salvation talaga, it's about deliverance, yung pinakaano ko, yung deliverance, about healing, it's about yung health natin, provision, and protection. Yan po yung ng salvation. Hindi lang po yung gate pass natin to heaven. Dapat po kasi ito po yung ng Panginoon sa atin. Isa-isay natin ng gospel. Letter G, God created us to be with Him. Lagi po natin tandaan. Minsan, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, nung nag-umpisa pala ako, akala ko, ano talaga yung purpose ko, bakit tayo pinanganak? Pero nung na-realize, nalaman ko dito sa Doremi, nung nag-join ako rito, na meron palang purpose ang bawat isa. Kaya tayo pinanganak. To be with Him. Kasi po, kung ang purpose lang natin, pinanganak tayo, mag-aral, pagdating ng makagraduate ng college, makapag-asawa, magka-girlfriend, makapag-asawa, makapag-anak, tapos habang pagtanda mo, magka-apo at mag-alaga ng mga apo, tapos saka mamamatay. Parang hindi maganda yung di ba, yung purpose natin sa Panginoon. Diba? Pero yung purpose natin is to be with Him. Praise the Lord, di ba? Kasi makakasama natin siya habang buhay. Amen? Our sin is separate us from God. Lagi po natin tandaan na kagaya nung pag papatanggap, na lagi natin pinapaliwanag ito, na yung mga kasalanan natin, siya yung nagpapag-distance sa atin sa Panginoon. Lagi po natin tandaan. Minsan tinatanong natin sarili natin, ba't gano'n na, panay prayer ko naman, pero hindi pa rin tinutugan ng Panginoon yung aking panalangin. Diba? Kasi nagdi-distance siya sa'yo eh. Diba? Dapat alamin natin po yung na nagkakaroon ng distance. Even the presence of the Holy Spirit, bakit hindi ko maramdaman? Suriin mo yung puso mo, kuya o ate. Baka meron kang secret sin o yung mga sin na hindi mo sinasadya. Kailangan mo ng repentance to. Amen po? Amen. Sin cannot be removed by good deeds. Yan po Amen. lagi nating ipinapaliwanag. Dati pa nung Catholic faith pa ako, akala ko pagka nagbibigay ako, naglilimos na ako, wow, bait-bait ko yan, God. Wow, ayan, parang banal na ako. Hindi pala, kasi yung good deeds natin pala, dahil po sa may Kristo na tayo sa puso natin. Amen. Amen po? Amen. Kaya, mag-text na po tayo. Paying the price for sin.
Jesus died and rose again. Ito yung letter P. Napakahalaga na ito. Huwag natin po laging, kasi lahat po ng mga kasalanan natin, pinagbayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya, nilibing, nabuhay na mag-uli. Lagi po natin nandaan ito. Kung lagi tayong bumabalik sa kasalanan natin, ipinapako na naman natin ng Panginoon. Hindi pa. Nag-grieve yung Holy Spirit sa atin. Amen po? Amen. Kaya dapat po, huwag natin po lagi siyang ipako. Isang beses lang po dapat siya ipako. Amen? Everyone who trusts in Him alone has eternal life. Napaka to, kasi yan yung inaano natin sa Romans 6:23 lagi, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus Christ. Napakahalaga nito. Na tanging siya lang yung way. Di ba sa John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me only, sabi ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan ito. Through Jesus lang. Para natin ma-receive ang eternal life. Amen? Amen. Gusto nyo ba lang gift ng Panginoon? Amen. Yun. Kailangan natin isa puso itong gospel na letter na to. Life with Jesus starts now and lasts forever. Napakaganda, Amen. di ba? Amen. Na lagi natin tandaan na once na nakilala natin ang Panginoong Jesus as our Lord and Savior, we believe in our heart that He is our Savior, di ba? Na-confess natin ito. Doon mag-i-start yung pananampalataya natin sa Panginoon at huwag na natin itong sayangin. Amen. Kasi, kaya minsan sinasabi, nawawala ba yung salvation? Para sa akin, alam ko, maraming pa rin nagko-contest nito. Sa akin, hindi po. Kasi, ayaw kong patuloy na pakuin ng Panginoon sa ginawa kong mga kasalanan sa Kanya. Alam ko po na grabe po yung kasalanan ko. Napakaganda po nung na-redeem na tayo ng Panginoon. Amen. Huwag natin itong sayangin ito. Amen. Kung magkakasala man tayo, di ba sabi nga ni Apostle, tinanong ni Apostle Peter, ilang beses ba ako magkakasala? 7 times ba? Ang sagot sa kanyang Panginoon? 70 times 7. Which is unlimited ito, di ba? Di ba napakaganda nito, di ba? Unlimited tayo. Bilang isang Kristiyano, bilang born again Christian na nakikilala natin ang Panginoon, na meron tayong 70 unlimited na nangingi ng kapatawaran sa Panginoon, Jesus. Amen po. Number 3 points ko po, ito yung healing. Sabi diyan, yung crippled man while he's sitting and listening as a Paul preached, looking straight at him, Paul realized he had paid to be healed. So Paul called to him in a loud voice, "Stand up," and the man jumped to his feet and started walking. Napakaganda, no? Diba? Kasi dahil sa salita ng Panginoon ay sinabi ni Apostol Pablo, nandun yung nag-build up yung faith ng crippled man, di ba? Nandun na na-release na yung power for the miracle to manifest. Yun yung pinaka doon, yung na-release yung power. Di ba? Ganun din tayo. Kasi binigay na ng Panginoon sa atin yung authority, di ba? Dapat po mag-release din yung power natin. Lalo na sa mga healing. Dapat tayo mga mananampalataya, hindi na tayo nagkakasakit. Kasi declaration lang po ang kailangan natin. Yung gagawin natin. Yung i-declare natin sa ating puso. Kailan papasok sa puso mo? Yung declaration na yun. That bilang isang true believers of Christ, of Jesus Christ, ito po yung dapat nating paniwalaan. Amen po? Amen. Ito medyo mahaba. Siguro, alam niyo naman ang story na ito, yung Jesus cleanses 10 lepers. Sabi dito, on the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village,
he was met by 10 lepers who stood at distance and lifted up their voice saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, go and show yourself to the priest. Diba? Habang naglalakad sila, bigla lang, hindi nila napapansin, unti-unti silang gumagaling. Diba? Pero ang ano ba yung pinaka-ano rito, yung pinaka-ano dito, bakit, sabi ng Panginoon dyan, bakit 10 kayo, di ba? Bakit isa lang yung bumalik sa akin? Diba? Bakit nga ba? Bakit isa lang? Diba? Alam niyo po bakit? Possible po. Isa lang po, di ba sabi kasi sa priest, ang iniisip nilang priest, yung sa mga nasa sinagoga na priest. Pero hindi nila alam, makikita sa Hebrew 4:15, tell us that Jesus is our high priest. Yan po dapat our mediator with God who has full access to the Father. Yun po, hindi nang alam nung Siyam, pero yung isang Samaritano na yan, na bumalik sa Panginoon at nagbigay ng thanksgiving, siguro may revelation siya sa Panginoon Jesus na siya yung high priest na dapat kong pasalamatan. Diba? At napakahalaga po ng thanksgiving. Kasi Amen. kung wala tayong thanksgiving to our Lord God, wala, hindi po magmamanifest yung access sa Panginoon. Ganun din po sa araw na to, sa ating mga panalangin, although hindi pa natin nare-receive mga panalangin natin, dapat nandun na yung thanksgiving natin sa Panginoon. Kasi yun po yung access natin sa Amen. Panginoon para ma-receive natin yung prayer natin. Amen po? Amen. Sa ating pong conclusion, medyo maikli lang po yung ating mensahe. Yan po po, naway naintindihan niyo po. Sabi sa Acts 10:38, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. And Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Inadya ko po kayo tumayo, ikaroon